So ang pangalan ng lalaki na ito ay Billy, at si Billy ay may balak pumatay ng maraming matatanda. Wala namang espesyal kay Billy. Medyo weird pa nga at kung ano-ano lang ang trabaho niya. Isa siyang caregiver at minsan ay maintenance worker. Pero isang araw ay may nagbago kay Billy. Napagdesisyonan niyang kumita ng pera sa ibang paraan. Dahil marami siyang alam tungkol sa matatanda. Kasi nagtatrabaho siya sa mga care facilities or retirement communities bilang caregiver or maintenance worker. Alam din ni Billy na madalas ay may mga alahas at pamana ang mga matatandang ito na nakatinggalang at nakakalat sa bahay. Kaya nakaisip siya ng plano na puntiryahin ang ilang retirement communities. At nakawan ng mga ito para kumita ng pera. Pero hindi lang yan dahil balak din niyang patayin ng mga ito. At ganito ang plano niya. Pupunta siya sa isang retirement community at maghahanap ng matandang mukhang madaling puntiryahin at madalas ay isang babae. Magpapanggap siyang isang maintenance worker. Tapos kakatok sa pintuan nila at tatanungin kung may kailangang bang ayusin. At kapag pinapasok siya ay boom, doon na niya sila atakihin. Tatakpan niya ng una ng mukha nila hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay nanakawin na niya ang mga alahas nila at ibabalik niya ang katawan nila sa kama para magmukhang namatay lang sila sa katandaan. Isang kabaliwang plano. Kaya para maisakatuparan ng planong ito ay pumunta na si Billy sa isang retirement community at kumatok sa isang pintuan. At pinuksan ito ng isang 87 years old na matandang babae. At boom! Sinunggaban siya ni Billy at sinakal gamit ang unan. Pagkatapos ay ninakaw niya ang mga alahas at mahahalagang gamit nito. At tinala niya ito sa isang pawn shop para isangla. Pagkalipas ng isang buwan, ay ginawa niya ulit ito. Sa isang 91 years old na babae sa parehong retirement community. At tuloy-tuloy lang siya, boom, isa na namang biktima, isang 94 years old na babae. Pero sa pagkakataong ito ay nahuli siya ng pulis sa lugar at inaresto dahil sa trespassing. Pero pagkalabas niya sa kulungan, ay itinuloy pa rin niya ang mga gawain niya na para bang walang nangyari. Pumunta siya sa ibang retirement community at nagsimulang pumatay ulit. Pinatay niya ang isa pang 82 years old na babae, isang 83 years old, isang 86 years old, at isang 89 years old na babae. At syempre, pagkatapos ay ninanakaw niya ang mga gamit nila at sinasangla. Pagkalipas ng isang linggo ay bumalik siya at boom! Pinatay niya ang isang 87 years old na babae. Pagkalipas ng isa pang linggo ay pinatay niya ang isang 92 years old na babae. At ang masama dito ay walang nananagot sa mga pagpatay na to. Kasi walang nagre-report na murder sa mga ito dahil matatandang babae ang mga biktima. Kaya kapag natagpuan, ang mga katawan nila ay inaakala lang ng mga tao na namatay sila sa natural na dahilan habang natutulog. At base sa nabasa ko ay kapag sinakal mo ang isang tao gamit ang unan, ay parang inatake lang sila sa puso. Parang pareho lang ang mga palatandaan. At sa kasamaang palad, kapag matanda na ang namatay, ay hindi na karaniwang ginagawa ang full autopsy. Kaya naman nakakalusot si Billy sa pagpatay ng paulit-ulit. At pagkalipas ng 2 linggo mula sa huling pagpatay niya, sa parehong retirement community ay may nakapansin sa kanya. Nilapitan siya at tinanong, "Uy, anong ginagawa mo rito?" Sumagot si Billy, "Maintenance worker ako. Inaayos ko lang ang mga tubo." Kaya pinabayaan lang siyang umalis. Pero napansin niyang nagsisimula ng maghinala ang mga tao sa paligid. Kaya ano ang ginawa niya? Nagpahinga muna siya saglit. At makalipas ang 1 taon ay lumipat lang siya sa ibang retirement community para magsimula ulit. Sa bagong lugar na ito ay pinatay niya ang isang babae pero hindi ko alam kung ilang taon na siya. At 2 linggo pagkatapos noon ay pumatay siya ulit ng isa pang babae, isang 90 years old.
Pero pagkatapos ng 6 na linggo, sa wakas ay nagkamali rin si Billy. Kumatok siya sa pinto ng apartment ng isang 93 years old na babae. Hindi ko alam ang pangalan niya, kaya tatawagin na lang natin siyang Gertrude. Binuksan ni Gertrude ang pinto at ginawa ni Billy ang karaniwan niyang modus. Sinabi niya na isa siyang maintenance worker at tinanong kung may kailangan siyang ipagawa. At sagot naman ni Gertrude, wala. Pero bago niya maisara ang pinto ay, boom! Biglang sumugod si Billy at itinulak siya sa sahig. Kinuha niya ang isang unan at tinakpan ang mukha ni Gertrude hanggang sa mawalan siya ng hangin. Pagkatapos ay kinuha niya ang kahon ng alahas at dali-daling tumakas. Pero ito ang nangyari habang tinatakpan ni Billy ang mukha ni Gertrude. Gamit ang unan ay alam niyang hindi niya kayang lumaban. Kaya huminto na lang siya sa paggalaw at nagkunwaring patay. Ibig sabihin ay buhay pa si Gertrude. Pagkaalis ni Billy ay gumapang siya papunta sa emergency alert button at pinindot ito. Tumawag siya ng pulis. Dumating ang mga pulis pero sa kasamaang palad ay hindi niya gaanong maibigay ang sapat na detalye para matukoy ang suspek. Kaya nakatakas na naman si Billy. Nagpatuloy ang sunod-sunod na pagpatay at naghanap ulit si Billy ng panibagong retirement community. Pinatay niya ang isang 84 years old na babae. Pagkatapos ay pinatay niya ang isang 79 years old, isang 93 years old, at isang 81 years old na babae. Hindi lang yan dahil naghanap din siya sa ibang lugar ng mga biktimang matatanda sa sarili nilang bahay. Isang 90 years old, isang 81 years old, isang 75 years old, at isang 88 years old na babae. At nagpatuloy lang siya, pumapatay ng mas maraming matatandang babae at isinasangla ang mga gamit nila. Mukhang kumikita siya ng malaking pera sa ganitong paraan. Hanggang sa nagkamali na naman siya. Isang araw ay kumatok si Billy sa apartment ng isang babae. Ang pangalan niya ay Mary. Binuksan ni Mary ang pinto at biglang boom, pilit na pumasok si Billy. Sinigawan niya ito, humiga ka! Natakot si Mary, kaya sumunod siya. Kinuha ni Billy ang isang unan, tapos ay pumatong sa kanya at sinimulan siyang sakalin gamit nito. Hanggang sa nawalan ng malay si Mary. At nang hindi na siya gumalaw, ay inakala ni Billy na patay na siya. Kaya kinuha niya ang kahon ng alahas at tumakas. Makalipas ang ilang oras ay dumalaw ang isang kaibigan ni Mary at nakita siyang nakahiga sa sahig at hindi na gumagalaw. Kaya tumawag siya sa 911, dumating ang mga paramedic at nailigtas siya. Nang makapag-ulat si Mary sa mga pulis ay nagawa niyang ilarawan si Billy. Naitugma rin ang kanyang sasakyan na nakita malapit sa isa sa mga pinangyarihan ng krimen, 1 buwan bago ito mangyari. Kaya ngayon, boom, may suspek na ang mga pulis. Pero hindi sila ganun kabilis dahil kinabukasan matapos atakihin ni Billy si Mary. Naghanap na naman si Billy ng panibagong biktima. Natagpuan niya ito sa isang lokal na Walmart, isang 80 years old na babae na nagngangalang Luthi. Nasa Walmart si Luthi nang lapitan siya ni Billy. Nag-uusap siguro sila at iyon na ang huling beses na nakita siya ng iba. Pinaniniwalaang sinundan siya ni Billy pauwi. At kinahaponan ay pumasok si Billy sa kanyang apartment at pinatay siya. Kinuha rin niya ang kahon na may mga alahas. Pero sa parehong araw na yon, dahil isa ng suspek si Billy, ay sinimulan na ng mga pulis ang pagbabantay sa bahay niya. At ilang sandali lang ay dumating si Billy sa bahay, dala pa rin ang kahon ng alahas na ninakaw niya. Malamang kinuha na niya ang lahat ng mahahalagang gamit dito. Kaya itatapon na niya ang kahon sa basurahan at nakita ito ng mga pulis. Kaya boom! Hinuli siya agad. Narito ang kanyang mugshot. Hinukay ng mga pulis ang kahon mula sa basurahan. At sa loob nito ay may natagpuan silang papel na may pangalan ni Luthi.
Kaya pumunta ang mga pulis sa apartment ni Luthi na nasa 10 miles ang layo. Pero sa loob ay natagpuan nilang wala ng buhay si Luthi. Kaya sinimulan ng mga pulis na pagdugtong-dugtungin ang ebidensya, pati na rin ang kaso ni Mary. Sinuri nila ang daan-daang kaso ng pagkamatay sa lugar upang alamin kung may iba pang ginawa si Billy. Pero mahirap para sa mga pulis matukoy kung ilan talaga ang pinatay ni Billy. Dahil karamihan sa mga namatay na matatanda ay inakala lang na namatay sa natural na dahilan. Kaya sa huli ay kinasuhan nila si Billy ng pagpatay sa 18 na tao at hinatulan siya ng habambuhay na pagkakulong. Pero habang nasa kulungan siya ay sinaksak siya ng kanyang kasamang bilanggo. At namatay